Laglag. Iyon ang tanging tunog na naririnig ni Amara sa katahimikan ng kanilang kwarto. Ang malutong na pagtama ng kanyang cellphone sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Kasabay ng pagbasag ng screen nito ay ang unti-unting pagbitak ng mundong matagal na niyang binuo. Isang mensahe ang nakabukas sa nabasag na screen, maliwanag sa gitna ng kadiliman. Miss you. Same time tomorrow. Ilang segundo lang ang nakalipas, nararamdaman pa ni Amara ang init ng mga labi ng kanyang asawa sa kanyang noo. Nananariwa pa sa kanyang pandinig ang mga salitang ibinulong nito. Happy 3rd anniversary, mahal ko. Ikaw ang aking reyna. Noon, ngayon, at magpakailanman. Si Marco, ang kanyang perpektong asawa, ang kanyang bayani. Dahan-dahan siyang yumuko mula sa kanyang wheelchair. Pinilit abutin ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat sulok ng nabasag na screen ay tila sumasalamin sa sakit na nagsisimulang kumalat sa kanyang dibdib. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nung araw na yon. Ang araw ng anibersaryo nila kung kailan nagbago ang lahat. Naaalala pa niya ang nakakasilaw na ilaw, ang nakabibinging tunog ng bumabaliktad na metal at ang matinding takot. At sa gitna ng lahat ng iyon, naaalala niya si Marco. Hinila siya nito palabas mula sa nagliliyab na sasakyan habang ang sarili nitong braso ay nagtamo ng matinding paso. Isinakripisyo nito ang sariling kaligtasan para sa kanya. Dahil sa kanya, si Marco ay nabuhay. Pero dahil din sa aksidenteng iyon, hindi na muling nakalakad si Amara. Ibinigay niya ang kanyang mga binti para sa buhay nito. At sa loob ng 3 taon, ipinaramdam ni Marco na sulit ang bawat sakripisyo. Binuhat siya nito araw-araw mula sa kama, papunta sa kanyang wheelchair. Pinapakain, pinapaliguan, inaalagaan na parang isang babasaging figurin. Ang bawat pag-aalaga nito ay isang pampatulog sa anumang pagdududa. Pero ang mensaheng ito ay isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Marco. Isang tuwalya lamang ang nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya. Ang perpektong hubog ng kanyang katawan ay ang parehong katawan na yumakap kay Amara kanina lang. Everything okay, love? Tanong nito. Ang boses ay malambing pa rin. Nakita nito ang basag na cellphone sa sahig. Lumapit ito at marahang kinuha. Nakita nito ang mensahe, ngunit walang bakas ng gulat o takot sa mukha nito. Kalmado, masyadong kalmado. Nako, ang clumsy naman ng mahal ko. Sabi nito na may maliit na tawa. Don't worry, I'll buy you a new one tomorrow. Ipinatong nito ang telepono sa mesa na parang walang nangyari. Na parang isang ordinaryong bagay lang ang nabasag at hindi ang tiwala ni Amara. Lumuhod ito sa harap ng kanyang wheelchair, hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. Bakit ganyan ang itsura mo? May masakit ba sa'yo? Hindi makapagsalita si Amara. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung sino ang nagpadala ng mensaheng iyon. Ngunit natatakot siya sa sagot. Muli siyang binuhat ni Marco. Dahan-dahan at maingat, tulad ng dati. Inihiga siya nito sa kama. Inayos ang kanyang unan at kinumutan siya. Matulog ka na, my queen. Mahaba ang araw natin bukas. Bulong nito at hinalikan siya muli. Humiga ito sa tabi niya at niyakap siya mula sa likod. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at sa loob lang ng ilang minuto, narinig na ni Amara ang malalim at mahimbing nitong paghinga. Payapa, walang inaalala. Ngunit si Amara ay gising na gising. Habang nakayakap sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya, may naamoy siyang kakaiba. Isang halimuyak na nanuot sa kwelyo ng damit na isinuot ni Marco kanina sa kanilang hapunan. Biglang nanigas ang kanyang katawan.
Hindi ito ang kanyang pabango. Hindi rin ito pabango ni Marco. Ito ay pabango ng isang babae. Matamis. Ngunit para kay Amara, ito ang amoy ng lason. Ang amoy ng kataksilan. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng pagiging bayani ni Marco, ang pag-aalaga nito, ang matatamis na salita. Lahat ay nagsimulang gumuho. Napalitan ito ng isang nakakatakot na tanong. Isang tanong na gumuguhit sa bawat tibok ng kanyang pusong nagdurugo. Nakatulog ang kanyang asawa sa tabi niya. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang batok. Ngunit para kay Amara, ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng seguridad ay naging isang malamig na hawla. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa kadiliman ng silid. Sino ka talaga, Marco? Hindi nakatulog si Amara. Bawat hinga ni Marco sa kanyang tabi ay parang isang buga ng kasinungalingan. Ang bigat ng braso nitong nakayakap sa kanya ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, kundi isang paalala ng hawlang ginto kung nasaan siya. Kinabukasan, umakto si Marco na parang walang anumang nangyari. Masaya itong naghanda ng kanilang almusal, gaya ng dati. Ipinagtimpla siya nito ng kape, tamang-tama ang tamis. Pinag-isipan ko na ang bibilin kong bagong cellphone para sa'yo, love. Yung pinakabago para hindi ka na mahirapan. Sabi nito habang sinusubuan siya ng pagkain. Ngumiti lang si Amara, isang pilit na ngiti. Salamat, mahal. Nga pala, dagdag ni Marco, biglang nag-iba ang tono, naging mas seryoso. Kailangan kong lumipad pa Cebu, mamayang hapon. Bigla ang meeting. May problema daw sa isa sa mga planta natin doon. Napatigil sa paginguya si Amara. Isang bigla ang business trip, isang araw, pagkatapos ng kanilang anibersaryo. Ganoon ba? Sinong kasama mo? Tanong niya. Sinubukang gawing natural ang kanyang boses. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco, tila naiirita sa tanong. Mga board members lang. Huwag mo nang alalahanin. Isang araw lang naman ako doon. Hindi na umimik si Amara. Ngunit ang maikling inis na nakita niya sa mga mata ni Marco ay sapat na. Dati, ikinukwento nito ang lahat. Ngayon, may mga pader nang itinatayo sa pagitan nila. Matapos umalis ni Marco, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Pakiramdam ni Amara ay unti-unti siyang nilalamon ng mga pader ng kanilang bahay. Tinawag niya ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa kanyang pamilya. Manang Ife, mahinang tawag niya. Po, Ma'am Amara? Sagot ng matanda. Lumapit ito sa kanyang wheelchair. Nag-aalangan si Amara. Hindi alam kung paano magsisimula. Manang, nitong mga nakaraang buwan, may napapansin po ba kayong kakaiba kay Sir Marco? Nakita ni Amara ang pag-aalinlangan sa mukha ni Manang Fe. Yumuko ito, umiiwas sa kanyang tingin. Naku ma'am, siguro po, pagod lang sa trabaho. Laging gabi na kung umuwi. Minsan, amoy alak. Ang simpleng sagot na yon ay isang kumpirmasyon. Kahit si Manang Fe ay may napapansin. Salamat po, Manang. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Amara. Hindi siya maaaring manatili lang dito, naghihintay na malunod sa sarili niyang mga pagdududa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Manang, pakisabi po kay Mang Lito na ihanda ang van. Pupunta po ako sa opisina. Nagulat si Manang Fe. Pero ma'am, hindi po ba kayo dapat magpahinga? Kailangan ko lang pong lumabas, Manang. Saglit lang ako. Isang determinasyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita ng matandang kasambahay. Habang tinatahak ng van ang daan, patungo sa Makati, nakatingin lang si Amara sa labas ng bintana. Ang Santiago Corporation, ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa wala, ang kanyang pamana. Ngayon, ito ay nasa kamay ni Marco. Pagdating niya sa lobby ng nagtataasang gusali, lahat ng empleyado ay napapatigil sa kanilang ginagawa.
Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at ang iba puno ng awa. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Si Ma'am Amara, bakit siya nandito? Kawawa naman siya. Binaliwala niya ang mga ito. Gamit ang kanyang mga kamay, pinatakbo niya ang gulong ng kanyang wheelchair patungo sa elevator na para lamang sa mga executive. Sa ikawarang palapag, kung nasaan ang opisina ng CEO, mas kaunti ang tao, ngunit mas matindi ang tensyon. Sinalubong siya ng sekretarya ni Marco na halatang nabigla sa kanyang pagdating. Ma'am Amara, good morning po. Wala po si Sir Marco, may meeting po sa labas. Alam ko, malamig na sagot ni Amara. Hihintayin ko na lang siya sa loob ng opisina niya. Hindi na nakapalag ang sekretarya. Papasok na sana si Amara sa malaking pinto na may nakaukit na pangalan ni Marco nang bigla itong bumukas. Isang babae ang lumabas. Matangkad, balingkinita ng katawan, suot ang isang mamahaling business suit na tila hinulma para sa kanya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may ekspresyong puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nakilala siya ni Amara mula sa isang company memo na ipinadala ilang linggo na ang nakalipas. Si Isabella Reyes, ang bagong Vice President for Operations. Ngumiti si Isabella, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mrs. Velasco, what a surprise to see you here. Tumango lang si Amara, ngunit habang papalapit si Isabella para lampasan siya, isang pamilyar na amoy ang sumalakay sa kanyang pangamoy. Matamis, bulaklak, nakakahumaling. Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang wheelchair. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Iyon ang pabango. Ang parehong pabango na naamoy niya sa kwelyo ng damit ni Marco kagabi. Nagtaas ng kilay si Isabella, tila napansin ang reaksyon ni Amara. Is there something wrong, ma'am? Tanong nito. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-uuyam. Umiling lang si Amara. Hindi magawang magsalita. Tinalikuran niya ang babae at mabilis na pinaandar ang kanyang wheelchair pabalik sa elevator. Nanginginig ang buong katawan. Habang hinihintay sumara ang pinto ng elevator, sumulyap siya pabalik. Nakita niya si Isabella. Nakatayo pa rin doon, nakatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, nawala ang peking ng mangiti sa mga labi nito. Napalitan ito ng isang nangiting mapanuri, isang nangiting nagpapahayag ng tagumpay. Sinundan ng tingin ni Isabella ang papalayong wheelchair. Nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting mapanlinlang, at sa isip niya, isang pangungusap ang nabuo. Malapit na, ang lahat ng ito ay magiging akin. Ang pagdududa, kapag naitanim, ay mabilis kumalat na parang lason sa ugat. Hindi na naghintay si Amara. Kinabukasan, habang si Marco ay nasa business trip nito sa Cebu, tinawagan niya ang pangalan ng isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanilang family lawyer noon pa. Ang usapan ay maikli at direkta, walang emosyon. Ibinigay ni Amara ang pangalan ni Marco Velasco at Isabella Reyes at isang malaking halaga ng pera para sa isang mabilis at malinis na trabaho. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot. Si Marco ay umuwi, mas malambing pa kaysa dati. May dala itong mga pasalubong para sa kanya at sa buong kasambahay. Ikinuwento nito ang tungkol sa matagumpay na meeting at sa bawat ngiti, sa bawat salita, sa bawat haplos nito, nakikita ni Amara ang isang anino. Ang anino ng kasinungalingan. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanilang library, pinapanood si Marco na masayang nakikipag-usap sa telepono. Sa hardin, may tumawag sa kanya. Ang investigador. May ipapadala po akong sobre sa inyo ngayon, ma'am. Nasa loob na po ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Pagkatapos ng 1 oras,
Isang mensahero ang dumating, dala ang isang simpleng brown na sobre, walang pangalan, walang marka. Ngunit para kay Amara, ito ang pinakamabigat na bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay isang pagsabog ng takot at sakit. Ang unang litrato. Magkayakap sila sa lobby ng isang mamahaling hotel sa Cebu. Ang ngiti sa mga labi ni Isabela ay puno ng pagmamay-ari habang nakasandal ito sa dibdib ni Marco. Ang pangalawa, magkahawak kamay na pumapasok sa elevator. Ang saya sa kanilang mga mukha ay hindi maitatago. Ang pangatlo, nasa isang restaurant, nagtatawanan. Sinusubuan ni Marco si Isabela. Isang eksenang para lamang sa mga magkasintahan. At ang panghuli, ang pinakamasakit sa lahat. Isang halik. Isang marahas at mapusok na halik sa ilalim ng sinag ng buwan sa isang balcony. Kitang-kita ang karagatan sa kanilang likuran. Nabitiwan ni Amara ang mga litrato. Isa-isa itong nahulog sa sahig. Kumalat na parang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ito ay isang pisikal na kirot na gumagapang mula sa kanyang dibdib. Kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hanggang sa manhid na ang lahat. Ang kanyang bayani. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Siya pala ang pinakamalaking kasinungalingan. Hindi niya namalayan. Pinapatakbo na pala niya ang kanyang wheelchair, palabas ng library, palabas ng mansyon. Hindi niya alintana ang sigaw ni Mama ng Faye na tinatawag ang kanyang pangalan. Kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Basa, malamig, manhid. Nagpatuloy lang siya sa pag-andar sa gitna ng kalsada, walang patutunguhan. Ang mga busina ng sasakyan at ang lakas ng ulan ay nagsanib sa isang nakabibingging ingay. Pero wala siyang marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagtibok ng kanyang basag na puso. Wala na siyang pakialam. Kung dito man siya magwawakas, marahil ay mas mabuti pa. Marahil ito na ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumama sa kanya. Isang kotse. Mabilis ang takbo. Narinig niya ang nakabibiminging pagpreno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinintay ang pagtama. Ngunit sa halip na sakit, isang malakas na braso ang humila sa kanyang wheelchair. Ng buong lakas, itinatabi siya sa gilid ng kalsada, segundo bago dumaan ang humaharurot na sasakyan. Napadilat siya, nanginginig sa takot at sa lamig. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang isang itim na payong na sumasangga sa kanila mula sa malakas na ulan. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Hindi ito pamilyar sa kanya. Pero ang mga mata nito, may kung anong bigat at lalim ang mga iyon. Miss Santiago, sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at kalmado sa gitna ng sigwa. You shouldn't be here. Let me take you to a safe place. Natigilan si Amara. Ang kanyang pag-iisip ay nababalot ng gulo. Paano? Paano nalaman ng estrangherong ito ang kanyang pangalan? Hindi siya nito tinawag na Mrs. Velasco. Tinawag siya nito sa kanyang pagkadalaga. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Sa kabila ng bumabagsak na ulan at ng gumuguhong mundo, isang tanong lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Sino ka? Dinala siya ng lalaki sa isang maliit at tahimik na coffee shop na nakatago sa isang eskinita sa Legazpi Village, malayo sa mata ng mga tao. Ipinuwesto nito ang kanyang wheelchair sa isang sulok at agad na nag-utos sa waiter ng mainit na tsokolate at isang makapal na kumot para sa kanya. Hindi ito nagsalita habang nanginginig siyang sumisimsim
sa mainit na inumin. Hinintay siya nitong kumalma. Ang katahimikan nito ay hindi nakakailang, bagkus ay nagbibigay ng espasyo para muling huminga si Amara. Miguel de la Cruz. Pagpapakilala nito nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Ako ang CEO ng De La Cruz Holdings. Tumango si Amara. Kilala niya ang pangalan. Isa ito sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang kakumpetensya ng Santiago Corp. Pero ano ang kinalaman nito sa kanya? Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Hirap niyang tanong. Dahil may malaki akong utang na loob sa pamilya mo, Miss Santiago, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Noong panahong halos malugi na ang negosyo ng aking ama, noong halos wala na kaming matirhan, si Don Ricardo, ang iyong ama, ang nag-iisang taong tumulong sa amin. Ibinangon niya kami mula sa pagkalugmok ng walang hinihinging kapalit. Natigilan si Amara. Naaalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa pagtulong sa mga kaibigan, ngunit hindi niya alam ang detalye ng isang ito. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, susuklian ko ang kabutihan niya. Pagpapatuloy ni Miguel. Kaya't nang malaman kong ikakasal ka kay Marco Velasco, isang lalaking may kaduda-dudang reputasyon sa mundo ng negosyo, sinimulan kitang subaybayan mula sa malayo para masigurong nasa mabuting kalagayan ka. Inilapag ni Miguel ang isang manipis na folder sa mesa. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Amara. Ang pagtataksil niya sa'yo ay maliit na bagay lamang kumpara sa mas malaki niyang kasalanan. Binuksan ni Amara ang folder. Ang laman nito ay hindi mga litrato, kundi mga financial statements, mga dokumento ng mga kumpanyang hindi niya kilala, at mga flowchart na nagpapakita ng pagdaloy ng pera. Ano to? Sa loob ng 3 taon, unti-unting nililipat ni Marco ang pondo ng Santiago Corp sa mga dummy corporations na nakapangalan kay Isabela Reyes. Paliwanag ni Miguel, tinuturo ang mga numero. He's not just cheating on you, Amara. He's bleeding your father's company dry. He is stealing your legacy right under your nose. Bawat salita ni Miguel ay parang isang suntok sa sikmura ni Amara. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang umalab na galit. Ang kanyang ama. Ang pinaghirapan nito, winawaldas lang ng isang ahas na pinatuloy niya sa kanyang buhay. I can help you, alok ni Miguel. May sapat akong ebidensya para idiin siya. We can expose him, take back your company, and make him pay for everything. Ngunit sa kabila ng galit, nandoon pa rin ang takot. Paano? Paano ko siya lalabanan? Nasa kanya ang lahat. Kontrolado niya ang kumpanya, ang pera, ang buhay ko. Napayuko si Amara. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay muling namuo sa kanyang mga mata. Isa lang akong lumpo na nakakulong sa sarili kong bahay. Hinawakan ni Miguel ang folder at isinara ito. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Amara. Your father didn't build an empire for a snake to swallow, mariin niyang sabi. You are not just a woman in a wheelchair, Amara. You are a Santiago. It's time you remember that. Ang mga salitang yon ang gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ni Amara, ang tapang, ang dugo ng isang Santiago. Nagpunas siya ng luha, nag-angat siya ng tingin, at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Anong kailangan kong gawin? Nakahinga ng maluwag si Miguel, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. For now, you do nothing. Umuwi ka sa bahay. At kapag kaharap mo si Marco, you will be the same loving, naive, and helpless wife he has always known. You will act perfectly. You will make him believe he is still in control. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang si Amara. Ang ulan ay tumila na, at ang isip niya ay kasing linaw na ng langit pagkatapos ng bagyo. Pagpasok niya sa bahay,
Sinalubong siya ng isang nag-aalalang Marco, ang galing umarte. Amara, Diyos ko, saan ka galing? Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Sigaw nito agad siyang nilapitan at sinimulan ni Amara ang pinakamagaling na pag-arte ng kanyang buhay. Umiyak siya. Patawarin mo ako, Marco, sabi niya sa nanginginig na boses. Naguguluhan lang ako. Natakot ako. Akala ko may problema tayo, pero mali ako. Ikaw lang ang meron ako. Huwag mo akong iiwan. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Shh! Hindi kita iiwan. Hinding-hindi. Bulong nito, puno ng kasinungalingan. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Habang nakayakap ito sa kanya, naramdaman ni Marco ang panalo. Ang kawawang Amara. Madali itong nauto. Ang maliit na pagdududa nito ay agad niyang napatahimik. Ang lahat ay bumabalik sa dati. Ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Ngunit sa loob ng yakap na yon, ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman ang init, kundi ang lamig ng bakal. Ang kanyang kamay, na hindi nakikita ni Marco, ay dahan-dahang nag-uumapay sa isang kamao. Sa isip niya, isang pangako ang binitiwan. Magsisimula na ang palabas. Pamakuno, Dahwang Tanchungbon, POV, Amara Santiago. Bangko mo kapangyarihan. Ito ang unang pumapasok sa isip ni Marco Velasco habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng board sa malaking conference table. Ang mga dati matataas na opisyal na sunod-sunuran noon kay Don Ricardo Santiago ay ngayon mga maamong tupa na nakikinig sa bawat salita niya. Ang kanyang salita, ang batas sa loob ng silid na ito. Ang proposal na ito ang mag-aangat sa Santiago Corporation sa susunod na level. Deklara niya, ang boses ay puno ng autoridad na matagal niyang pinangarap. I expect your full cooperation. Walang tumutol. Tanging mga tango at papuri lamang ang kanyang natanggap. Ngumiti si Marco sa kanyang isipan. Mga mangmang. Hindi nila alam na ang susunod na level na tinutukoy niya ay ang paglipat ng yaman ng kumpanya sa sarili niyang mga bulsa. Perpekto ang takbo ng lahat. Ang kumpanya ay nasa kanyang mga kamay. Ang mga empleyado ay sumasamba sa kanya. At ang asawa niya, naalala niya ang itsura ni Amara ilang gabi na ang nakalipas. Umiiyak, nanghihina, nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Napangisi si Marco. Isang maliit na pagdududa lang ay nagawa na nitong tumakbo pabalik sa kanya. Sa kanyang tagapagligtas. Napakadaling basahin, napakadaling paikutin. Si Amara ang kanyang pinakamahalagang alas, isang magandang tropeo na lumpo, isang simbolo ng kanyang kabayanihan, at higit sa lahat, ang susi sa hindi maubos na yaman. Pagkatapos ng meeting, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa isang penthouse unit sa Rockwell, isang lugar na hindi alam ni Amara na umiral. Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar na halimuyak ang sumalubong sa kanya. Sinalubong siya ni Isabela, suot lamang ang isang sedang roba, isang baso ng alak ang hawak. How was your meeting, Mr. CEO? Malambing nitong tanong, bago siya hinalikan ng mapusok. Ito ang gusto niya. Isang babaeng kapantay niya sa ambisyon. Isang babaeng hindi umiiyak o nangangailangan ng kalinga, kundi isang kasosyo sa krimen. Everything is under control. Sagot ni Marco, hinapit ang baywang ni Isabela. Amara is back to being my devoted little wife. Good, sabi ni Isabela. Lumayo ito ng bahagya at umupo sa sofa. Ipinagkrus ang kanyang mahahabang binti. Because it's time for the final act. We can't wait forever, Marco. Habang nasa pangalan pa rin niya ang mayorya ng shares, delikado tayo. Sumimsim si Marco sa alak. Ano ang nasa isip mo? Isang mapanlinlang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Kailangan nating patunayan na hindi na niya kayang magpatakbo ng kumpanya at hindi lang sa pisikal na aspeto. Go on, sabi ni Marco interesado. The accident, her depression, her recent paranoia.
Dahan-dahang paliwanag ni Isabella na parang isang ahas na bumubulong. Isn't it the perfect story? Isang asawang nag-aalala para sa kalusugan ng pag-iisip ng kanyang mahal na asawa. We will use the clause in her father's will. Kapag napatunayan nating mentally unstable si Amra, ang lahat ng kapangyarihan ay tuluyang mapupunta sa iyo bilang kanyang legal na tagapag-alaga. Napatawa si Marco, isang malamig at walang kagalakang tawa. Isabella, you are brilliant. I know, sagot nito. We just need a doctor who will cooperate. And for that price, I'm sure we can find many. Kinagabihan, pag-uwi ni Marco sa mansyon, nadatnan niya si Amara sa library, nagbabasa ng libro, ang perpektong imahe ng isang tahimik at walang malay na asawa. Ngumiti siya. Ang laruan na ito ay malapit nang mawalan ng silbi. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang kanilang wedding picture. Si Amara, napakaganda at puno ng pangarap. Siya, nakangiti, pero ang mga mata ay nakatingin na sa imperyong kanyang aangkinin. Hinaplos niya ang mukha ni Amara sa litrato. Kawawang Amara, bulong niya sa sarili. You love your hero too much. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero, ang kanyang abogado. Sir? Sabi ng boses sa kabilang linya, may bahid ng pag-aalala. May tumawag sa opisina kanina. Isang lalaki, nagpakilalang investigator. Nawala ang nangisi sa mukha ni Marco. Anong kailangan niya? Sir, may nagtatanong tungkol sa police report ng aksidente. 3 taon na ang nakalipas. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang kumpiyansa at kayabangan na kanyang naramdaman buong araw ay biglang naglaho na parang bula. Ang aksidente, ang perpektong krimen. Bakit may nagbubungkal nito ngayon? May problema ba, Marco? Ang boses ni Amara mula sa pintuan ng opisina ay nagpabalik kay Marco sa kasalukuyan. Mabilis niyang ibinaba ang telepono, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala, love, sagot niya. Pilit nang ngumingiti. Tungkol lang sa trabaho. Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto? Tanong ni Amara. Ang kanyang mukha ay larawan ng kawalang malay. Tumango si Marco at lumapit. Itinulak ang wheelchair nito. Ngunit habang naglalakad sila sa tahimik na pasilyo, hindi maalis sa isip niya ang tawag na yon. Ang aksidente. Ang pinakatatago niyang sikreto. Sino ang nag-uungkat nito? Posible kayang si Amara? Mabilis niyang iwinala ang ideya. Imposible. Masyadong mahina at tanga ang asawa niya para gawin iyon. Kinabukasan, maagang umalis si Marco. Sinabi niyang may emergency meeting siya. Ngunit alam ni Amara na kasinungalingan yon. Ilang minuto lang matapos siyang umalis, isang itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Si Miguel de la Cruz. Dinala siya ni Miguel sa isang secure na private office sa BGC. Sa loob, isang lalaking nasa mid-40s, may mga grasa pa sa kamay at mukhang balisa ang naghihintay. Amara, this is Mang Tonyo, pagpapakilala ni Miguel. Siya ang dating head mechanic ng kumpanyang nagme-maintain ng mga sasakyan ng pamilya ninyo. Hindi umimik si Amara. Hinintay niya ang kasunod na sasabihin ni Miguel. Mang Tonyo, sabi ni Miguel sa mekaniko. Pakisabi kay Ma'am Amara ang sinabi mo sa akin. Nanginginig ng huminga ng malalim ang lalaki. Ma'am, patawarin niyo po ako. 3 taon ko pong itinago ito. Natakot po ako para sa pamilya ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara, nagsisimula ng kabahan. Yung kotse niyo po bago kayo maaksidente. Nagsimulang magkwento si Mang Tonyo, nanginginig ang boses. Isang araw po bago ang biyahe niyo, pinatawag po ako ni Sir Marco. Dinala niya ako sa isang warehouse. May malaking halaga po ng pera siyang ibinigay sa akin. At isang utos. Napatigil ang mekaniko. Tila hindi kayang bigkasin ang mga salita. Anong utos?
Giit ni Amara. Inutusan niya po ako na sirain ang preno ng sasakyan niyo, ma'am. Hindi sapat para mahalata agad, pero sapat para hindi gumana kapag nasa high speed na kayo sa highway. Sinabotahe po ang sasakyan, sinadya po ang lahat. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Amara. Hindi, hindi maaari. No, you're lying! Sigaw niya, napahawak sa kanyang ulo. He saved me! Iniligtas niya ako. Nakita ko. Inilapag ni Miguel ang isang technical report sa harap niya. Pinahanap ko ang wreckage ng kotse Amara. Ipinasuri ko sa mga pinakamagaling na eksperto. The brake lines were deliberately tampered with. May ginamit na chemical para unti-unting sirain ito. It wasn't an accident. It was a premeditated plan. Biglang nag-flashback sa isip ni Amara ang lahat. Ang kakaibang nangiti ni Marco bago sila sumakay sa kotse. Ang biglaang pagpreno nito sa gitna ng highway nang walang dahilan. Ang pagkakataong halos hindi siya nagalusan habang siya ay halos mamatay. Ang pagliligtas sa kanya, hindi iyon kabayanihan, iyon. Iyon ay bahagi ng plano. Ang bayanin niya ay ang parehong taong sumubok na patayin siya. Gusto niyang iligtas siya, hindi para mabuhay siya, kundi para maging isang bayani sa mata ng lahat, para makuha ang simpatya ng mundo, para makontrol ang kanyang buhay, ang kanyang pera, habang siya ay nakaratay at walang magawa. Ang pagkalumpo niya, hindi ito isang masaklap na kapalaran. Ito ang perpektong resulta para sa kanya. Demonyo! Bulong ni Amara habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit at puot. Isa siyang demonyo. Kinagabihan, sa hapagkainan, nakaupo si Marco sa tapat niya. Nagkukwento tungkol sa kanyang matagumpay na araw. Nakangiti ito. Ang parehong nangiti na ibinigay nito sa kanya bago sila sumakay sa kotse ng kamatayan. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kutsilyo at tinidor. Isang malakas na pagnanais na isaksak ang mga yon sa lalamunan ng lalaking nasa harap niya ang bumalot sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ayos ka lang, love? Tanong ni Marco. Napansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumiti si Amara. Isang matamis, ngunit walang buhay na ngiti. Pagod lang siguro ako. Aakyat na ako sa kwarto. Nang makapasok siya sa banyo, hinarap niya ang salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata na puno ng galit. Tumingin siya sa kanyang mga binti, ang mga walang buhay na binti na naging simbolo ng kanyang sakripisyo para sa isang halimaw. Ang sakit ng katotohanan ay mas malala pa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya araw-araw. Hinampas niya ang salamin ng buong lakas. Nabasag ito sa libu-libong piraso, tulad ng kanyang puso. Narinig niya ang katok ni Marco sa pinto. Everything okay, my love? Ang malambing na boses na yon. Ang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay tunog na ng isang demonyo. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Kinuha niya ang isang piraso ng basag na salamin at itinago ito. Yes, sagot niya. Ang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. I'm fine. Naramdaman ni Marco na may nagbabago. Ang dating malambing na si Amara ay naging malamig at malayo. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. At paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Isang tingin na hindi niya mabasa. Isang tingin na nagpaparamdam sa kanya ng kaba. Ang tawag tungkol sa police report ay isang babala. May gumagalaw sa likod niya. At kahit gaano niya gustong isipin na imposible, iisang tao lang ang nasa isip niya, si Amara. Hindi siya maaring magkamali. Kailangan niyang unahan ito. Isang umaga, nagising si Amara na may mga bisita sa kanilang bahay. Ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin, mga pinsan na bihirang dumalaw.
At isang lalaking hindi niya kilala, nakasuot ng puting Amerikana at may dalang itim na briefcase. Amara, Hija. Bati ng kanyang tita Elena, may pekeng pag-aalala sa mukha. Nag-aalala ang iyong asawa para sa'yo. Sinabi niyang hindi ka raw kumakain ng maayos at lagi kang tulala. This is Dr. Alcaraz. Pagpapakilala ni Marco. Inakbayan siya. He's a psychiatrist. He's here to help you love. Noon naintindihan ni Amara ang lahat. Ito ang plano. Ang plano ni Isabela. Wala akong sakit. Mariin niyang sabi, tiningnan ng bawat isa sa kanila. Marco is manipulating all of you. Kita niyo na. Sabi ni Marco sa mga kamag-anak. Ang boses ay malungkot at puno ng pag-aalala. Lagi siyang ganito. Nagiging paranoid. It's a symptom of her post-traumatic stress. Lumalala na ito. Sinubukan ni Amara na ipagtanggol ang sarili. Ngunit bawat salita niya ay ginagamit ni Marco laban sa kanya. Ipinapalabas na bahagi ng kanyang sakit sa pag-iisip. Ang doktor na halatang bayad ay sang-ayon lang sa lahat ng sinasabi ni Marco. Nagsusulat sa kanyang notepad. Ang kanyang pamilya, na matagal nang inggit sa yaman na minana niya, ay mabilis na naniwala. Mas madaling paniwalaan na siya ay nababaliw kaysa tanggapin na ang perpektong si Marco Velasco ay isang halimaw. Siya ay nag-iisa. Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago sa mansyon. Isa-isang pinauwi ni Marco ang mga dating kasambahay, ang mga taong lumaki kasama ni Amara, ang mga taong tapat sa kanya. Pinalitan sila ng mga bagong mukha na hindi niya kilala, mga taong ang tanging sinusunod ay si Marco. Ang pinakamasakit ay ang pagpapaalis kay Manang Fe. Ma'am Amara, umiiyak na paalam ng matanda habang hawak ang kanyang kamay. Mag-iingat po kayo. Huwag po kayong magtitiwala kahit kanino dito. Salamat sa lahat, Manang, sagot ni Amara. Pinipigilan ang sariling pagluha. Ang pag-alis ni Manang Fe ay ang pagputol sa huling koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ang bahay ay naging isang magandang kulungan. Ang mga bagong katulong ay mga bantay. Bawat kilos niya ay inoobserbahan. Isang gabi, habang sinusubukan niyang tawagan si Miguel gamit ang isang lumang telepono na itinago niya, biglang pumasok si Marco sa silid. Agad niyang nakita ang ginagawa nito. Walang salitang lumapit si Marco. Kinuha ang telepono mula sa kanyang kamay at ibinato ito sa pader. Nabura ang ngiti sa mukha nito, napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ekspresyon. Sinong tinatawagan mo? Tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi sumagot si Amara. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata. I see, sabi ni Marco. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. So may kakampi ka pala. You're not as stupid as I thought. Kinuha niya ang cellphone ni Amara sa mesa at dinurog ito sa kanyang kamay. Inalis niya ang linya ng telepono sa kanilang silid. Wala nang tatawag sa'yo. Wala ka nang kakausapin, sabi ni Marco. Yumuko ito hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. This is for your own good, love. Kailangan mong magpahinga. Kailangan mong gumaling. Ang salitang love ay tunog na isang sumpa. Naiwan si Amara sa gitna ng silid. Napapaligiran ng 4 na pader. Wala nang telepono. Wala nang paraan para makalabas. Wala nang paraan para makontak si Miguel. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng kawalan ng pag-asa. Nanalo si Marco. Nakahanap siya ng paraan para tuluyan siyang ikulong. Kinaumagahan, pumasok si Marco sa silid. Bihis na bihis. May emergency board meeting kami ngayon. Anunsyo nito. About your condition. Tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa na parang isang bagay na walang halaga. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Sa kumpanya, sa'yo, sa lahat ng naiwan ng ama mo. Lumabas ito ng silid at narinig ni Amara ang paglak ng pinto mula sa labas. Sinubukan niyang buksan, nakalak, nakatayo lang siya roon.
Nakakulong sa sarili niyang kwarto, sa sarili niyang bahay, sa labas. Ang kanyang legacy ay inaagaw. Ang kanyang buhay ay kinokontrol at wala siyang absolutong magawa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakabibingi. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Sinubukan ni Amara ang lahat. Kinatok niya ang pinto hanggang sa mamaga ang kanyang mga kamay. Sumigaw siya hanggang sa mamaos ang kanyang lalamunan. Ngunit walang sumasagot. Ang mga bagong katulong ay mga estatwang walang pandinig. Napagod siya. Bumalik siya sa gitna ng silid. Ang kanyang wheelchair ay tila isang trono ng pagkatalo. Wala siyang magawa kundi maghintay. Sa di kalayuan, sa puso ng Makati, ang board meeting ay nagaganap. Sa isang silid na puno ng mga makapangyarihang tao, si Marco Velasco ang bida. With a heavy heart, simula niya. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. I am here to inform you of my wife's deteriorating mental state. Ipinakita niya ang medical report mula kay Dr. Alcaraz, isang dokumentong puno ng mga technical na termino at kasinungalingan. Ikinuwento niya ang mga paranoid delusions ni Amara, ang kanyang mga outbursts. Lahat ay maingat na binalangkas para palabasin siyang isang biktima, isang nag-aalalang asawa na walang ibang hangad kundi ang kapakanan ng kanyang minamahal. Ang mga miyembro ng board na karamihan ay nabigyan na ni Marco ng malaking bonus ay agad na nagpakita ng kanilang simpatya. This is truly heartbreaking, Mr. Velasco. You are a good husband, Marco. What can we do to help? Ang huling habilin ni Don Ricardo ay malinaw. Sabi ni Marco, inilabas ang isang kopya ng diwa. Sa pagkakataong hindi na kaya ni Amara na pamunuan ang kumpanya dahil sa kanyang kalusugan, ang kanyang asawa ang magkakaroon ng buong kapangyarihan para pangalagaan ang kanyang interes. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang dulo ng kanyang laro. Isang mabilis na botohan ang naganap. Ang resulta ay unanimous. Ang buong kapangyarihan ng Santiago Corporation ay formal nang inilipat kay Marco Velasco. Sa mansion, binuksan ng isang katulong ang TV sa sala, sapat na lakas para marinig ni Amara mula sa kanyang silid. Isang business news channel at narinig niya ang kanyang pangalan. Biglang lumitaw sa screen ang mukha ni Marco, nagsasalita sa harap ng napakaraming reporter sa isang press conference. Sa tabi nito, nakatayo si Isabella Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Ang hari at ang kanyang reyna. Bilang bagong tagapamahala ng Santiago Corporation, pahayag ni Marco, sisiguraduhin kong mananatiling matatag ang kumpanya habang ang aking asawa, si Amara, ay nagpapagaling. This is a private family matter and we ask for your prayers and respect. Napatulala si Amara. Ang mga salitang yon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Nawala na ang lahat. Ang kumpanya ng kanyang ama, ang kanyang mana, ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan. Lahat ay kinuha sa kanya. At ang buong mundo ay pumapalakpak pa sa magnanakaw. Pinupuri ito sa kanyang kabutihan. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang magandang silid na ito, puno ng mga mamahaling gamit, ay hindi na niya tahanan. Isa na itong selda. Tumingin siya sa bintana, sa asul na langit sa labas. Isang kalayaang hindi na niya abot. Napayuko siya. Walang luhang lumabas. Tanging isang nakakabinging kahungkagan ang natira. Ang pakiramdam ng lubos na pagkatalo. Talo siya sa laro. At ngayon, siya ay isang bihag na walang halaga. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Ipinikit ang kanyang mga mata. Marahil, ito na talaga ang katapusan. Marahil ay mas mabuti pang sumuko na lang. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Tik! Isang tunog mula sa bintana. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nagtataka. Tik!
Muli, isang maliit na bato ang tumama sa salamin. Dahan-dahan siyang gumilid para tingnan kung ano yon. Mula sa kanyang bintana sa ikalawang palapag, tanaw niya ang malawak na hardin sa likod ng bahay. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang lalaki. Si Miguel de la Cruz. Nakatingin ito diretso sa kanya. Walang gulat, walang awa. Tanging isang matigas na determinasyon ang nasa kanyang mga mata. Itinaas ni Miguel ang kanyang cellphone sa tapat ng kanyang tainga, isang senyas. Isang paalala. Biglang naalala ni Amara. Ang tablet. Ang tablet na ibinigay sa kanya ni Miguel noon na may sariling internet connection. Itinago niya ito sa ilalim ng kutsyon para sa isang emergency. At ito na ang emergency na yon. Habang nakatingin sa lalaking hindi sumuko sa kanya, isang maliit na kislap ng apoy ang muling nagliyab sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Hindi pa tapos ang laban. Mabilis na kumilos si Amara. Sa sandaling umalis si Miguel sa hardin, hinintay niya ang pagkakataong pumasok ang isang katulong para magdala ng kanyang hapunan. Nang nakatalikod ito, kinuha niya ang tablet mula sa ilalim ng kutsyon at itinago ito sa ilalim ng kanyang kumot. Nang gabing iyon, sa kadiliman ng kanyang silid, binuksan niya ang aparato. Agad na pumasok ang isang video call. Ang mukha ni Miguel ang bumungad sa kanya. Seryoso at nakatutok. Amara, are you okay? Iyon ang unang tanong nito. Tumango si Amara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakuha na niya ang lahat, Miguel. The company, my assets, everything. Natalo na ako. Hindi, mariing sagot ni Miguel. Hindi pa. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Nakuha niya ang kumpanya, oo. Pero hawak natin ang isang bagay na mas makapangyarihan. Ang katotohanan. May ipinakitang video si Miguel sa kanya. Isang lalaking nakayuko. Ang muka ay puno ng takot. Si Mang Tonyo, ang mekaniko. Inamin ko na po ang lahat, sabi ni Mang Tonyo sa video. Si Sir Marco Velasco po ang nag-utos sa akin na sirain ang preno ng sasakyan ni Ma'am Amara Santiago. He confessed everything, sabi ni Miguel. At nasa kustodya na siya ng mga tauhan ko. Ligtas siya at ang pamilya niya. Handa siyang tumestigo. Isang bigat ang nabawas sa dibdib ni Amara. Iyon ang unang ebidensya. Pero may mas maganda pa akong balita. Dagdag ni Miguel. Naalala mo ba si Attorney Benitez? Ang family lawyer ninyo na tumalikod sa'yo? Tumango si Amara. Ang pagtataksil ng abogadong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay isa sa mga pinakamasakit na dagok. Alam kong hindi siya masamang tao, kaya nagbakasakali ako, sabi ni Miguel. Bago ang huling meeting nila, binigyan ko siya ng isang regalo, isang mamahaling ballpen. Ang hindi niya alam, may high-grade audio recording device sa loob nito. Nag-play si Miguel ng isang audio file. Narinig ni Amara ang boses ni Marco, malinaw na malinaw. Siguraduhin mong lahat ng dokumento ay pabor sa akin, Benitez. Bayad ka ng malaki para dito. Sumunod ang boses ni Isabela. At yung medical records, make sure it's convincing. Kailangang isipin ng lahat na ang Amara Santiago ay isang baliw na kaawa-awa. At ang pinakasukdulan, ang boses ni Marco ulit, tumatawa. Sayang. Dapat pala tinuluyan ko na lang siya sa aksidente. Mas naging madali sana ang lahat. Napapikit si Amara. Ang bawat salita ay parang asido na sumusunog sa kanyang pandinig. Ang kasamaan nila ay walang hangganan. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pag-agos ng isang bagong lakas sa kanyang mga ugat. Ang galit, ang purong galit na nagbigay sa kanya ng enerhiya. Hindi na siya ang biktimang umiiyak. Ngayon, isa na siyang mandirigmang uhaw sa hustisya. Lahat ng pag-uusap nila sa opisina ni Attorney Benitez, recorded. Sabi ni Miguel, Marco just handed us the gun to shoot him with. The annual shareholders meeting is in 2 days. Pagpapatuloy ni Miguel. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal.
Iyon ang magiging unang malaking pagpapakita ni Marco bilang bagong pinuno. Iyon din ang magiging huli. It's time to end this. Tumango si Amara. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Anong gagawin natin? Ako na ang bahala sa lahat ng teknikal na aspeto. Ang kailangan ko lang gawin mo ay maging handa. Maghanda kang harapin siya. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi natulog si Amara. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Dahan-dahan, maingat. Ibinaba niya ang sarili mula sa wheelchair papunta sa sahig. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso, gumapang siya papunta sa isang sulok ng silid kung saan nakatago ang isang bagay na ipinadala ni Miguel Lingona ang nakalipas bago siya ikulong. Isang pares ng parallel bars para sa physical therapy. Nangangatog ang kanyang mga braso, nanginginig ang kanyang buong katawan, pero pilit niyang itinaas ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay tila mga dayuhang bagay. Walang pakiramdam, walang lakas. Ngunit hindi siya sumuko. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inisip niya ang mukha ng kanyang ama. Inisip niya ang pagtataksil ni Marco. Ang nangiti ni Isabela. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng kasinungalingan. Ginamit niya ang galit na yon bilang panggatong. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, sa pamamagitan ng purong determinasyon, nagawa niyang itayo ang kanyang sarili. Kahit isang segundo lang, kahit nanginginig at hirap na hirap, nakatayo siya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara na kaawa-awa. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang punyal. Marco, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pangako ng isang nalalapit na paghuhukom. Tingnan natin kung sino ang huling hahalakhak. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Mga shareholders, mga business partners at mga miyembro ng media ay naroroon lahat para saksihan ang unang opisyal na talumpati ni Marco Velasco bilang bagong pinuno ng Santiago Corporation. Sa entablado, si Marco ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Suot ang isang mamahaling suit. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng kumpiyansa at mga pangako ng isang masaganang hinaharap para sa kumpanya. Ang Santiago Corporation ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya at bilang inyong bagong ama, pangangalagaan ko ang pamilyang ito. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Isabela Reyes. Umiinom ng champagne, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at kasakiman. Ang lahat ay perpekto. Nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati, si Marco, nang biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Nagkaroon ng bulungan at pagkagulat mula sa mga manonood. What's happening? Is this a power failure? Calm down, everyone, sabi ni Marco sa mikropono, kahit siya ay naguguluhan. Probably just a technical issue. Ngunit hindi ito technical issue. Biglang umilaw ang 2 higanteng LED screen sa magkabilang gilid ng entablado. Ngunit hindi logo ng Santiago Corp ang lumabas. Ang unang lumabas ay isang litrato. Isang malinaw na kuha kay Marco at Isabela na magkahalik sa isang balcony sa Cebu. Narinig ang malakas na pagsinghap ng mga tao. Sumunod ang isa pang litrato, magkayakap sa lobby ng hotel, at sunod-sunod pa. Bawat isa ay isang patunay ng kanilang relasyon. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Patayin niyo yan! Shut it down! Sigaw niya ngunit walang nakikinig. Ang mga litrato ay napalitan ng mga dokumento, ang mga bank transfer, ang mga pangalan ng dummy corporations na nakapangalan kay Isabela, ang daloy ng pera palabas ng Santiago Corp.
Ang bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Nakatutok lahat sa nagpapanik na si Marco at sa namumutlang si Isabela. At pagkatapos, isang video ang nag-play. Si Mang Tonyo, ang mekaniko, umiiyak habang ikinukwento ang bawat detalye ng utos ni Marco na sirain ang preno ng sasakyan. Ang huling ebidensya ay ang pinakamabigat. Isang audio recording. Ang boses ni Marco, malinaw na malinaw, tumatawa. Sayang, dapat pala tinuluyan ko na lang siya sa aksidente. Mas naging madali sana ang lahat. Kung kanina ay usapan, ngayon ay isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mga mata na dati puno ng paghanga ay ngayon puno ng galit, pandidiri at pagkasuklam. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Kasabay nito, ang malaking pinto sa likod ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang figura ang lumitaw. Isang babae, nakatayo. Dahan-dahan itong naglakad papasok. Bawat hakbang ay nanginginig, hindi perpekto, ngunit puno ng determinasyon. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa lakas na bumabalot sa kanya. Sa kanyang tabi, umaalalay ay si Miguel de la Cruz, si Amara Santiago. Ang buong atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Marco papunta sa kanya. Bawat hakbang niya palapit sa entablado ay parang isang malakas na dagok sa pagkatao ni Marco. Ang babaeng sinabi niyang lumpo, ang babaeng sinabi niyang baliw, ay narito, naglalakad, at sa kanyang mga mata ay ang apoy ng isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. Natulala si Marco. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Amara? Tumigil si Amara sa harap mismo ng entablado. Ilang talampakan lang ang layo mula sa lalaking sumira ng kanyang buhay. Tumingin siya rito, hindi na may pagmamahal o sakit, kundi may malamig na pagwawakas. Tapos na ang laro, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sapat na para marinig ng lahat. It's over. Kasabay ng mga salitang yon, pumasok ang mga pulis sa ballroom. Mabilis nilang nilapitan ang entablado. Marco Velasco, Isabela Reyes, you are under arrest for conspiracy to commit murder and large-scale fraud. Nagsimulang magwala si Marco. Hindi, kasinungalingan lahat yan. Frame up to. Pinusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Amara. Hindi ka magiging masaya, Amara. Sigaw niya, ang kanyang huling pagbabanta. You will never be happy. Bago pa man makasagot si Amara, humakbang si Miguel. Hinarangan siya mula sa tingin ni Marco. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata. She already is. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa Santiago scandal, gaya ng tawag dito ng media, ay unti-unting humupa. Si Marco Velasco at Isabela Reyes ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon laban sa kanila. Nahatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong, isang parusang katumbas ng mga buhay na sinubukan nilang sirain. Ang Santiago Corporation, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Amara Santiago, ay dahan-dahang bumabangon. Sa tulong ni Miguel de la Cruz bilang tagapayo, nilinis ni Amara ang kumpanya. Tinanggal niya ang mga taong naging kasabwat ni Marco at pinalitan sila ng mga taong may integridad. Ang unang board meeting na pinamunuan niya ay isang makasaysayang sandali. Pumasok siya sa silid, hindi naka-wheelchair, kundi naglalakad ng may kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nag-utos ng respeto. Wala nang bahid ng awa sa tingin ng mga tao. Tanging paghanga. Ang kanyang pamilya na tumalikod sa kanya ay paulit-ulit na humingi ng tawad. Pinatawad niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ngunit ang tiwala ay isang bagay na hindi na maibabalik pa. Isang hapon,
Habang papalubog ang araw, nakatayo si Amara sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Palawan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa puting buhangin. Bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa ay isang paalala na kaya na niyang tumayo muli sa sarili niyang lakas. Hindi pa perpekto ang kanyang paglalakad at marahil hindi na ito maibabalik sa dati. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay nakakatayo siya, nakakalakad siya, malaya siya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang ganda ng paglubog ng araw, sabi ni Miguel. Tumayo ito sa tabi niya. Oo, sagot ni Amara. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Parang isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang dala ang umaga. Sa loob ng 6 na buwan, si Miguel ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang kaibigan, isang karamay. Tinulungan niya si Amara na buuin muli hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Walang pilitan, walang mga matatamis na salita. Tanging isang tahimik na suporta at isang pagkakaibigang unti-unting lumalalim. Amara, sabi ni Miguel, humarap ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Huminga ito ng malalim. Noong una, tinulungan kita dahil sa utang na loob. Pagkatapos, tinulungan kita dahil gusto kong makamit mo ang hustisya. Pero ngayon, dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan, ngunit wala itong hawak na singsing. Ngayon, gusto kong manatili sa tabi mo dahil hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala ka. Hindi ko hinihiling ang kamay mo sa kasal. Hindi ko hinihiling ang pag-ibig mo agad-agad. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Hayaan mo akong maglakad kasama mo, Amara. Hindi sa likod mo, hindi sa harap mo, kundi sa tabi mo. Palagi. Ang alon ay humahampas sa kanilang mga paa. Ang hangin ay marahang dumadampi sa kanilang mga mukha. At sa mga mata ni Miguel, nakita ni Amara ang isang pag-ibig na tahimik, matiyaga, at totoo. Isang pag-ibig na hindi nang aangkin, kundi nag-aalay. Isang pag-ibig na hindi kumukuha, kundi nagbibigay. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Amara ay hindi na luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pasasalamat at kaligayahan. Itinayo niya si Miguel. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Oo, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Ngunit narinig ito ni Miguel. Niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na puno ng mga nasirang nakaraan at mga pangako ng isang bagong simula. Habang pinapanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa abot-tanaw, alam ni Amara na ang kwento niya ay hindi nagtatapos dito. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang.